Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu. Tungkol ito kay Senator Bato de la Rosa na nakatakas na daw siya. Wala na siya sa loob ng Senado. Okay, sabi niya, nakapasok sa Senate nang di inaasahan. Meaning si Bato. Nakipaghabulan sa mga NBI operatives na almost half his age. Evaded them and wrestled with them. Hindi nabitbit sa sinturon ni Trililing na feeling security guard ng ICC, nakaboto to help change the future of the country, and now, apparently, bali-balita pa lang after doing what he went there to do, umalis ng 2 a.m. Kaninang madaling araw habang napapalibutan ng ng PNP at NBI. Ladies and gentlemen, the 64-year-old Ronald Bato de la Rosa, Filipino, 4-star general, PNP chief, terrorist, and NPA slayer, and real-life action star. Yes. Ay, nako. Napakagandang teledrama itong nangyayari kung totoo na nakatakas na siya. May nakita kong vlog, live stream ni Maharlika. Ang caption niya o title niya is Bato de la Rosa nakatakas na sa Senado. Hindi ko pa napanood. Kailan kanina, bago lang, pumasok si Senator Cayetano sa Senate building, inambus interview siya ng media. Yan ang tinatanong. Totoo bang nakaalis na sa loob ng Senado si Senator Bato? Hindi niya sinagot ng diretsahan. Sabi niya, I have to get the report first. Bigyan nyo, I want to be transparent, sabi niya. By 3 o'clock, haharapin ko ulit kayo. Bibigyan ko kayo ng detalye kung ano ba talaga ang nangyari. So, anong oras na? Mag-aalas 2 pa lang. So, abangan natin. Ano ba? Totoo ba? Kung totoo, paano siya nakatakas na, di ba under siege ang Senado? Makita mo, ang daming nakagwardya. Okay. Ito, maalala ko tuloy ang nangyari sa Golan Heights noong I think 2014 or 2015. Ang ating mga Filipino soldiers na napalibutan yung kanilang outpost, napalibutan ng mga rebeldes. I don't know kung anong percent, basta kalaban. Nako, the daring escape ang tawag doon. Pagdating ng gabi, yung ating mga sundalong Pilipino, around 1 platoon nata, despite na maraming landmines sa palibot, under siege sila Pinapasurrender sila ng kalaban, ayaw mag-surrender. Yung other countries, nag-surrender. Bigay ang armas. Sa Pilipino, hindi pwede yan sa sundalo. Mamamatay muna ako, kung ako yung sundalo, mamamatay muna bago isurrender yung armas. So, hindi sila nag-surrender despite sa nakapalibot sa kanila. Pagdating ng gabi, lumabas sila. Naglakad sila sa mga minefields. Naiwasan nila hanggang nakalabas sila. Yan ang galing ng Pilipinong sundalo at pulis. Yan mo makikita si Bato. Ano yan? Warrior ng PNP kasi lumaki siya, yung career niya is Mobile Force Battalion. Sila yung maneuvering force ng PNP. Sanay yan sa labanan. 1986, nag-graduate sa PMA, napakalakas pang NPA noon.
lumaban siya sa NPA as a Philippine Constabulary Officer. Battle-hardened yan. Kaya, pagdating sa mga ganito, chicken feed lang yan para sa kanya. Okay? Plus, ito ha, opinion ko lang ito. Kung pulis ang nandyan, ako naniniwala ko na maraming pulis na sympathetic kay Tatay Digong. Naniniwala ko na maraming pulis ngayon, dahil sympathetic sila kay Tatay Digong, sympathetic din kay General Senator Bato, dati nilang PNP chief. Baka, alam na, yung NBI siguro, yun ang ano, yung NBI ang matigas dahil matibag speaking eh. Kaya lang kung PNP, ay, baka hindi na ako magsalita. Alam nyo na, tayong mga Pinoy, ganyan, yung kultura natin, yung utang na loob, seniority. Bakit ko parang wala na akong nakita? Pulis ako eh. Kasi may nakita akong video kagabi. Inaalamano ni yung may kinakausap na pulis si Senator Bato na para silang mga magkakaibigan. So, kaabang-abang po. Pag totoong nakatakas, nako, ang laking sampal yan sa sino bang mapapaya? Si Trillanes, number 1 na mapapaya. Buti nga. Kakantsawan ni Bato si Trillanes. Pag totoong nakatakas na siya. So, ano ngayon? Tapos, total naman ang mission ni Bato. Ang mission lang niya doon is bumoto para makuha nila ang majority. Tapos na ngayon. Di, pwede na ulit siyang magtago. So, anong kwan? Si Trillanes, lumalabas na panalo siya. But ngayon, kung totoong nakatakas na si Bato, sa kanya ang huling halakhak. Trillanes ngayon, umiiyak. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na niyang itsura sa natagaan na mo og yero sa iyang atop. So lata na gid kaayo. So muna niyang itsura sa iyang balay. So mao na niyang yero nga among gihatag. So iatop na ni karon. Okay. Og karon managit sa pagatop ang among ginahatag nga yero sa napulihan na gyud ang atop ni Salamat sa naghatag sa Quagsen kay napulihan na gyud ang akong sin nga 31 na katuig. Sa Ginoo inaot nga magpadayon unsa to? Magpadayon ni nga tabang wala pa ang inabang dili pagit ko makabalay kay among kwarta kutob ra sa pagkaon. O so naa kay estudyante ante. Naa Unsa na yung mga grade? grade 6 o grade 2.
Ay, so kuan ra gyud ang kuan kulang gyud ang inyong panginadlaw sa inyong estudyante. Salamat kaayo. Salamat kayo, ante. Salamat.